Kakapasok lang, grabe to, nagsalita na si Delphine Lorenzana, ginulat ang taong bayan, palasyo, kongreso. Ayan. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Insider. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon. Ayan. Trending at pinag-uusapan Si Lorenzana. ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang tila kaliwat ka ng kontrobersiyang report na kinasasangkutan ng Pangulo ngayon at lumabas din ang balitang kamakailan lamang ang pag-resign ni Cheloy Garapel bilang Presidential Communication Office Secretary. Kumpirmado na kilalang retiradong general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Kami nagre-resign in fairness Rodrigo Duterte na sa Secretary Delphine Lorenzana tila binasag na ang katahimikan at nag-resign na sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Bago ang lahat, kung bago ka pa Ayan. lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell na mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, panibagong gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang tuluyan ng umalis sa kanyang administrasyon at ito'y walang iba kundi ang retired general at kilalang kaalyado noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Delphine Lorenzana. Tila ginulantang ang dating Defense Secretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang taong bayan nang kumpirmadong magbitiw ito sa Marcos administration bilang chairman ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA simula pa noong 2022. Naniniwala ang marami sa ating mga kababayan na hindi personal ang di umano'y dahilan ng dating Defense Secretary na kung bakit ito biglang umalis sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Naniniwala din ang ilan na tila matapos lumabas ang balitang pagbulgar umano ni BP Sara, ilan sa mga di umano'y lihim ng gobyerno at pinangalanan mismo ng Vice Presidente na si Sara Duterte, ang di umano'y 2 tao lamang ang may hawak ng national budget ng Pilipinas. Aba, pero yan yung pagbulgar ni VP Sarang yan. Merong balita na rumesback si yan. Ayun, rumesback na parang yung basta may sinabi siya nun eh. Hindi ko na masabi. Pag ni-reaction na lang natin. Hindi ba? Pero wala naman siyang binabanggit na pangalan. Pero alam na natin kung ano yung pinupunto nito. Yan. Kung sino. Yan. Hindi na raw magtataka ang marami sa ating mga kababayan na kapag nasundan daw uli ang resignation ni Lorenzana. Ayon pa sa nilabas na report ng Inquirer.net, Lorenzana stepped down as BCDA chair. Delphine Lorenzana, who served as defense chief under then President Rodrigo Duterte, has stepped down as the Bases Conversion and Development Authority BCDA chair. As I stepped down as BCDA chairman, I thank President Ferdinand R. Marcos Jr. for the trust and confidence in me, Lorenzana said in a statement on Tuesday. Lorenzana, a retired Army general, was appointed BCDA chair just a week before his retirement. Alam nyo hindi malabo talaga na mawala sa gabinete o sa administrasyon yung mga yan. Lalong-lalo na syempre is galing sila sa mga Duterte, kay Rodrigo Duterte. 'Di ba? Kasi ito yan nagkakaroon ng iringgihan nga yung dalawang yan. Yung dalawang panig na yan, ang administrasyon at ang mga Duterte. Siyempre, kahit papaano, iniingatan din nila yung kampo nila. Ngayon, kung merong mga Duterte dyan na galing sa Duterte, siyempre, medyo maiilang pa sila dyan. Maiilang sila dyan. Na maaari, baka mamaya may lumabas na ganito, ganyan. 'Di ba? Kaya hanggat maaari ang ginagawa nila is kumbaga lilinisin, no? Kailangan ng mga nandito lang sa atin is yung mga kapanalig talaga natin.
'Diba? So, hindi lang yan. Kung meron pa talagang mga kasama dyan na galing kay Duterte, sigurado yan, isa-isa ring mawawala yan. Kung di man mawawala, maaaring magbitaw sila. Nandoon na rin yung senaryo na sabihin natin na baka yung sa binanggit ni VP Sara, ganito, ganyan, nai-involve sa ganito. Pero talagang mawawala sila dyan. Kasi nga, di ba, wala na ang mga Duterte sa side ng mga Marcos. Di ba? Kumbaga parang magkumpare sila eh. Nagsolian na sila ng kandila. Matindi na yung mga nagiging palitan. Di ba? Nagkakaroon na ng mga personalang bagay na nangyayari. Ang mangyayari niyan, kung Marcos ka, Duterte ka. Dun yun. One of the sources of funding for an Armed Forces of the Philippines AFP modernization program, the BCDA is mandated to help strengthen the military to develop its former bases and properties into economic centers and communities. During his time as BCDA chief, Lorenzana vowed to earn 36% of the agency's earnings to the AFP modernization. I am honored to be given the opportunity to lead this vital agency and to contribute to the AFP modernization effort to the best of my officials and personal capacity, Lorenzana said, unquote. Ayon Alam nyo, kahit magaganda yung ginagawa ni Lorenzana, yung nagiging resulta ng mga ginawa niya, hindi na makikita yun sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Yan nga yung pangit eh. 'Di ba? Nawawala yung mga magagaling, no? Yung mga maaayos, mga matitino doon sa gabinete. 'Di ba? Yun naman ang kailangan eh. O ngayon, kapag nawala yung mga matitino, ang mga pumapalit naman, Diyos ko. 'Di ba? Kaya nagkakahetot-hetot na eh. pa mismo sa ilang mga komento online ng marami sa ating mga kababayan, tila ay posibleng masundan pa raw ng resignation ng ilan Posible. pang mga cabinet secretary ni PBBM dahil sa di umano'y mga kontrobersiyang kinasasangkutan raw ng Marcos administration. At sa inilabas na pahayag ni Delphin Lorizana, marami sa ating mga kababayan na nakapansin at tila may ibig sabihin di umano ang pagbaba sa pwesto. Ilan sa marami sa ating mga kababayan na nagpahayag ng kanilang mga ugong-ugong at tila sinabing posibleng hindi talaga dapat magre-resign pa si Lorenzana, ngunit tila agad raw umano itong pinagbitiw sa pwesto. Oo, maaari yun. Yung pinagbitiw sa pwesto, di ba? Yun nga yung sinasabi ko. Ihalimbawa natin si BP Sara. Yan, di ba? Alam natin kasama yan sa administrasyon, sa gabinete, nandiyadyaan siya. Tapos nung umalis siya, is meron siyang mga binulgar. 'Di ba? Na unexpected, hindi natin inaasahan na ganun pala, napapaganon na lang pala tayo sa mga sinasabi ni VP Sara. 'Di ba? Nabigla tayo eh. Ngayon, parang ang nangyayari, ayaw na nilang maulit yung ganong bagay. 'Di ba? Hindi ko naman sinasabi na ganun sila, ha? Pero parang ganun yung nagiging senaryo. Siyempre parang, baka mamaya nandito to. Pagkatiwalaan natin to. Ito, sa Duterte to. O baka mamaya, pag merong di nagustuhan sa atin to, pag nilayasan tayo, mamaya, ibulgar tayo ng kung ano-ano nito. Ganun din ang mangyayari. So, doon sila umiiwas. 'Di ba? Kaya ang mangyayari niyan is, kailangan, eto, kung akin, yung mga akin lang talaga ilalagay ko rito. Kumbaga, hindi ko hahaluan. Kasi wala na nga yan eh. Wala na yan. Wala na yung unity team, wala na ang mga Duterte, wala na. 'Di ba? Talagang close the book na yung pagsasama nila. Raw maiupo ang nasabing kaalyado ng Pangulo na nanumpa na bilang kapalit umano ni Lorenzana. Matapos nito, umugong rin ang usap-usapang tila isa't isa na kaalyado. 'Di ba? Siyempre, sa kababa kukuha. Siyempre, sa kaalyado mo na. Para pag mayroong mga bagay-bagay na, siyempre, pag-uusapan, 'di ba? Tayo na lang. Confidential to. nang pinagtatanggal ng Marcos administration ang ilang mga naging sekretary ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang gabinete. Ayaw kasi nila na may spy daw.
silbing alay nito sa nakalipas na 6 na taon. Tila na pag-initan daw umano si Lorenzana kaya pinagbitiw ito agad sa pwesto bilang chairman ng BCDA. Ayon pa sa inilabas na mga komento online ng marami sa ating mga kababayan. Ayan na, nagsilayasan na talaga sila isa-isa. Tila masusundan pa ito. Hindi siguro nila kinaya ang Susundan yan. mga kabulastugan ng gobyerno ngayon. Grabe na talaga, harap-harapan na talaga. Maaring meron ding senaryo na ganun. 'Di ba? Pero meron pa. Yun nga yung sinasabi ko, yung nakikita ko. Maaring tinanggal siya, no? O kaya syempre, maaari nga namang pag-initan siya diyan. 'Di ba? Para siya ay kusang magbitiw. 'Di ba? Ganun 'yan. Hindi na para pagtagalin siya diyan. Kailangan maging solid na sa kanila yung mga taong nandoon sa kanilang gabinete, 'di ba? Sa mga sa administrasyon nila, kailangan solid na sa kanila. At wala nang nahahalo nung nakakaraang administrasyon. Nilang niloloko ang mga Pilipino. Akala siguro nila makukuha nila sa paayuda ni Tamba. Hindi nyo magigiba ang mga Duterte dahil alam ng taong bayan na tunay ang kanilang paglingkod para sa taong bayan. Hindi gaya ngayon, wala talagang nakitang magandang resulta. Kahit tulay, wala. Build ni FPRRD na sayang lang. Mas lalo pang nagmahal ngayon ang mga Yes. presyo ng mga bilihin. Totoo yan. Maraming magagandang proyekto si Tatay Digong na nasayang. 'Di ba? Kaya nga tumakbo si VP Inday Sara para ma-continue kung ano yung mga nasimulan ni Tatay Digong. Kaso hindi ganun ang nangyari. Ang na-continue ngayon, yung power. 'Di ba? Gustong i-continue. Pag natapos si PBBM, kailangan ako naman. 'Di ba? Kailangan may kumukontrata na agad kay PBBM. Hindi pa siya tapos manungkulan pero parang sinasapawan na siya agad, no? Parang kala mo, hindi siya yung presidente, may umiepal na talagang presidente ngayon. Ang gara eh. 'Di ba? Tunahin niyo ang taong bayan bago ang pamumulitika. Sec Lorenzana, ang totoong isa sa nagmahal sa AFP kasi siya lang naman ang pinakamaraming napirmahang kontrata para iangat ang kapasidad ng AFP. Di tulad ng iba dyan, puro daldal, Di na makikita kulang naman yan, sa yung gawa. magagandang Ako, gawa niya. may umaalingasaw na ata, unti-unti na nag-aalisan. Dadami ng babaliktad na mga congressman at senator ngayon. Nalaman na ng mga Duterte ang tunay na loyal sa kanila. My President Sara, mag-ingat palagi. Unquote. Magandang araw sa inyong lahat. Oh, si Harry Roque, Siyempre, si attorney. narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam nyo na po, no? Pina-aaresto na naman ako ng Kongreso. Alam nyo naman, dati na nila talagang plano yan. Ang totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker na ako daw ang nagkalat noong pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Sino ba kasi nagpakalat nun, attorney? 'Di ba? Pero ako napapansin ko, ha, Duterte, Kibuloy, ngayon si Attorney Harry Roque. Parang ano lang eh, nakapokus lang talaga, puro sa mga Duterte lang talaga eh. Anyari? Parang nakikita na natin dito, parang isa-isa ng ano, no? Isa-isa na silang tinatapyas. Yun lang pansin ko. Kayo mga katunay, may napapansin ba kayo? Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit kay Presidente. Hindi naman ako nakakalapit kay Presidente. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit, no? Kahit anong gawin ko, talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Kasi talagang parang may distansya siya kapag bagong tao. Ay oo, parang may katwiran si Attorney Harry Roque dun eh. Diba? Siyempre, sino lang naman na makakakuha nung kung may video ganun? Siyempre, yung parang yung ka-close niya, yung malapit sa kanya. Diba? Alam nga namang si attorney, nandoon, binibidyo. Pero hindi pa natin ano eh. Diba sinasabi ng iba, AI, ganito, ganyan. Ewan. Pero yung katwiran talaga ni Harry Roque dito, pasok. No? Siyempre, hindi siya yung pwede mong paghinalaan na sa kanya nang galing yun. Yung siya yung source. Siyempre, kung siya man yung sinasabing source na naglabas, meron siyang pinagkuwanan nun. 'Di ba? Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng siya mismo. Kasi dapat, kung siya mismo yun, dapat nandoon siya. Siya yung kumuha ng video kung siya mismo yung source. 'Di ba? So, hindi naman sila close.
Kailan lang naman sila nung eleksyon lang naman sila nagkasama. 'Di ba? So kung meron lumabas na video na 'yon, is 101% sure na hindi sa kanya nanggaling o may pasimuno siya. 'Di ba? Meron talagang pinanggalingan 'yun. Kaya yung senaryong 'yun is malayo kay Attorney Harry Roque. Yung akin na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, di wag. Pero anyway, kaya po talaga sa mulat mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may Kasi kapangyarihan. attorney, nung lumabas yung video, napalakpak ka ata nun eh. Nakita sa video si attorney kasi, parang natutuwa ka. Pero nakikita ko kay attorney talagang parang, ayun nga, may punto siya, para siyang napapag-initan ngayon. Siya naman ngayon kasi si Pastor Kibuloy ay sumuko na. So parang, may pangalawa na naman tayong, may susunod na naman tayong ha? Sunod-sunod dyan. Baka sa susunod dyan, si Attorney Panelo na. Ng Kongreso mag-cite in contempt. Pero alam nyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Kaya ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano yung source ng pulboronic video na hindi naman ako. No? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, sinabi na po ng Korte Suprema, merong limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una, dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin respeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, anong kinalaman po ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO? Di ba po, ang iniimbestigahan ay POGO? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Anong kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa POGO. Kasi attorney, eto lang yan. Lahat ng sinabi mo, eto lang ang dyan. Eto lang ang sagot dyan. Kasi, nasa side ka ng mga Duterte. Ganun yan. 'Di ba? Alam natin kung paano mo sila ipaglaban, idepensa. Yun ang ayaw nila eh. Yun ang mahirap sa kanila eh. Hindi sila marunong tumanggap ng pagkakamali. So, nakitaan kanila ng pwedeng ibuta sa'yo. Kahit although hindi ikaw ang gumagawa nun o wala kang ginagawang masama, is talagang ikaw ang mapapag-initan. 'Di ba? Ikaw ang madadali. Kasi nga parang hindi naman sports ang nangyayari ngayon eh. Uulitin ko, parang hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. 'Di ba? Yun. Hangga't ang tao hindi marunong tumanggap ng pagkakamali, wala talagang mangyayari diyan. Pero ito si attorney, si Attorney Harry, is talagang matalino to eh. Attorney to. Talagang bago nila maipakulong yan o ano man ang balak nila dyan, is talagang hihirapin sila dyan. Iba talaga kasi yung talagang marami kang alam sa batas. 'Di ba? Dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa POGO, humahanap sila ng butas. At siguro naman makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant eh. Alam niyo naman ako naggagawa ng mga required forms pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, naging desisyon na yan ng Korte Suprema doon sa kaso nga ng Begzon versus Blue Ribbon Committee. Senate Blue Ribbon Committee. Na ang sabi ng Korte, hindi po hudikatura ang Kongreso. So hindi po pwede ang pagdinig nila, gagamitin nila para parusahan ng mga tao sa paglabag sa batas. Kung talagang sa tingin nila Iba talaga, meron May alam pa sa batas hindi magsampa sila ng kaso at ipapakita ko naman sa ombudsman o kung saan ko kinuha yung pera na pambili ng mga lupa. Kasi nga po, ang bilin sa akin ng lolo ko, pag ikaw nagbenta ng lupa, bumili ka ng lupa. So sa akin wala pong problema yon. Pero wala pong jurisdiction ang Kongreso na paghimasukan itong mga bagay-bagay na pribado dahil ang investigasyon nila ay POGO. Ano ba sinasabi nila? Sinasabi nila ang POGO daw bumibili ng mga lupa. Meron ba silang nakita na kahit isang lupa na nasa pangalan ng POGO? Ang mga lupa po namin nasa pangalan ng mga family corporations ko. Alam niyo po,
tinatanggap naman talaga yan dahil pag ikaw'y namatay at nasa family corporation, hindi ka kinakailangan magbayad ng estate tax. At kapag ikaw nagbentahan at nasa pangalan niya ng korporasyon, mas mababang buwis ang babayaran mo kasi ang bentahan yung shares of stocks, hindi yung halaga ng lupa mismo. Kumbaga, yun ang nagiging butas din sa kanya. Yung mga lupa-lupa niyang yan. Kaya nga sinasabi ko talagang naghahanap sila. 'Di ba katulad kay VP Sara, doon sa COA, kung kaya gustong ipalabas kung mga ganyan-ganyan para makita nila. Kahit 10 tama ang ginawa ni VP Sara doon, merong 2 doon na maaaring bigyan nila ng itim na kulay. Parang ganyan, kaya Attorney Harry, nag-aano ka ng mga lupa, may mga lupa ka, ganito. Galing yan sa Pogo, sa ano yan. Ganon. Basta lahat ng pwede nilang maikonekta sa'yo. Pero nagiging unfair talaga, no? Ibahin lang natin ang usapan ng konti. Yung katulad kay Alice Guo, di ba? Parang ang ganda-ganda naman ng special treatment sa kanya. Nadismaya ako ron Samantalang kay Pastor Kibuloy, di ba? Parang kala mo, mortal enemy ng buong Pilipinas Di ba? Pero kay Alice Guo, parang kulang na lang i-treat sa Jollibee, sa McDonald's. Di ba? May pa-selfie na. Di ba? Parang nagiging unfair. Di ba? So sa akin po talaga, ang talagang dapat sundin na desisyon ng Korte Suprema itong Bengzon. Pag hindi po at walang kinalaman sa iniimbestiga ng Kongreso, hindi dapat isiwalat ng mga resource persons. Ayun. Pangalawa, kung talagang hinuhuli nila ako dahil sa isang krimen, wag nilang gamitin ang aking sariling testimonya at sariling mga dokumento ko na ebidensya lamang sa akin. Yan po yung karapatan against self-incrimination. Humanap sila ng ebidensya. Kung sinasabi nila na Pogo ang bumili ng mga lupa namin, di ilabas nila. Yun nga, hirap sa kanila Doon sila nabubutasan Bintang sila ng bintang ng kung ano-ano, wala namang ebidensyang lumalabas. Ang hirap kasi, di ba, uulitin ko, lagi ko sinasabi yan. Ikaw ba, meron kang kapitbahay, gusto mong pagtripan, sabihin mo, ninakawan ako niyan, pero wala kang nakikita na siya mismo nagnakaw. Pero talagang sure ako, siya yun. Pag tinanong siya, nakita mo ba? Hindi, siya yun. Parang ganon. Yung akusa ng walang ebidensya. Ganyan din, ulitin ko, ganyan din yung nangyari kay VP Sara. Marami silang akusasyon kay VP Sara na walang ebidensya. Si VP Sara, merong ipinapakitang mga ebidensya. Di ba? Pero sila nag-aakusa, walang ebidensya. Yun ang nagiging unfair. Di ba? Sa nangyayari. Hindi ka pa nahahatulan, kriminal ka na sa paningin nila. Diba? Ganun yun, Attorney Harry. Ano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimula. Wala pang Pogo sa Pilipinas. Nasimulan na yung aking mga family corporations. Ang mga bentahan po, bago pa. Sumulpot yung Lucky South 99 na yan, na pilit nilang inuugnay sa akin. Ang katunayan po, ang na-establish lamang unang-una, sinamahan ko si Cassie Ong para nga po humingi ng gives sa pagbayad dun sa kailangang bayaran sa PAGCOR dahil nga po di umano sila'y nadispalkohan. At pangalawa, yung kaso na hinuwakan ko sa Whirlwind dahil kumpleto naman po yan sa dokumento. O nga pala, natalo na kami sa kaso yun. Pero natalo kami matapos nila 1 taon. Mantakin mo, nung lumapit naman sa akin ng Whirlwind, meron na silang writ of execution, pinapaalis na sila. Pero napahaba ko naman po yung panahon, naging 1 taon bago sila napalayas. No? At ngayong napalayas na sila, tinake over naman ng gobyerno. So, baliwala ang panalo nila. Kasi gobyerno ngayon ang nakaposisyon doon sa Pogo sa Porac. At hindi naman makukuha yan ng mga pribadong nagmamay-ari. So parang Pyrrhic victory, no? Wala rin nakuha yung may-ari ng lupa. Pero siyempre, ang laki din nang nawala doon sa Whirlwind kasi ginawa nga nila yung 49 buildings at meron din silang nabayaran na partial para doon sa kabahagi ng kabuuan ng 10 hectares. Parang hindi ko nagkakamali, parang 4 hectares ata. Pero yan po yung dapat nilang imbestigahan. Nasaan ang pera ng Lucky South na di umano ginamit ko pagbili ng mga lupain? Wala pong ganyan kahit anong testimonya.
Kasi ang sabi nga ni Cassie Ong, wala akong kinalaman sa Lucky South. yan, ah. Ang hinawakan ko lang, kaso ng ejectment. Nagsabi na So pala siguro ng naman walang naiintindihan kinalaman. ninyo kung bakit pati yung mga medical records ko anong pakialam ng mga medical records ko at ng misis ko sa investigasyon sa Pogo. At nakita nyo naman talaga yung tiya ko na namatay na, yung kanyang estate, anong kinalaman dyan? So sa akin po, Lahat dinadawit na sa kanya, no? Grabe. hindi po ako, unang-una hindi ako pugante sa batas. Mali po yung sinasabi ni East Barbers, the barbers na ako daray pugante. Hindi po. Ang contempt of Congress, ikaw ay pinurusahan, pinapakulong ng Kongreso. Pero wala po akong batas na linabag. Nagsampa na po sila ng kaso laban kay Cassie at dun sa iba pang mga involved sa Lucky South 99. Hindi po ako kasama sa kahit anong kaso. Nagsampa nila ng kaso dun sa kay Alice Guo sa Banban, hindi rin po ako kasama doon. So wala po akong kasong hinaharap. Oh, so sa hindi siya fiscal- pugante. No? Attorney yan eh. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko ang hirap banggain kapag attorney talaga yung ginaganyan nila. 'Di ba maraming alam yan sa batas, lalong-lalo na si Attorney Harry yan. Nako. o sa hukuman. Ang kaso ko lang po, dahil ayaw ko nga ibigay yung mga dokumento na wala naman pong kinalaman sa investigasyon ng Pogo. At nandyan nga po yung desisyon ng Bexon bilang authority na hindi mapipilit na ibigay ang mga dokumentong wala kinalaman sa investigasyon. Hindi nga po siya po pwedeng tanungin ng mga bagay-bagay na walang kinalaman sa investigasyon. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan natin yon si Attorney Harry Roque. Talaga, sinusunod-sunod na sila. That's bad, that's bad. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.